Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. For today's vlog, sisimulan natin ng isang simple pero exciting na project. Gagawa tayo ng basic car model using SolidWorks. Sa part na to, i-design natin ng car body, wheels at pati na rin ng bumpy road na gagamitin for animation. Simple lang muna para masundan nyo kahit baguhan pa lang kayo sa SolidWorks. Tapos sa part 2, doon natin i-assemble lahat at gagawa ng animation. So tara, let's start. Simulan natin sa car body. Since demo lang to, gagamit tayo ng basic rectangular shape step by step. First, sketch tayo ng rectangle sa front plane. Gawin natin siyang extrude para maging block. Next, para hindi mukhang plain box, gagamit tayo ng fillet command para i-round yung edges. Sa harap, pwede rin tayong gumamit ng chamfer para magmukhang slanted yung bumper. Optional, pwede ka mag-sketch ng spline side view para makuha ang curve ng hood at roof. So, ang tip ko dito, wag muna tayo mag-focus sa maliliit na detalye like windows or doors. Ang gusto natin is overall body shape lang. Think of it like a toy car. Malinis at simple. Kung gusto niyo lang mag-experiment, pwede rin kayong gumawa ng version na mas rounded o mas box type para makita nyo kung paano nag-iiba yung itsura. Next, proceed naman tayo sa wheels. So, punta tayo sa front plane, draw tayo ng circle. Extrude natin to para magmukhang cylinder yung tire. Para may konting detail, pwede tayo maglagay ng extrusion cut sa gitna para magmukhang hub. Magdagdag ng fillet sa edges para hindi sobrang matalim ang itsura ng tire. Optional, pwede nyo ring subukan gumawa ng simpleng groove or thread gamit ang circular pattern ng cuts, pero optional lang to. Ang maganda sa paggawa ng wheel ay isang design lang ang kailangan natin. Later on, sa assembly, gagawa tayo ng mirror at copy para makagawa ng apat. Kaya hindi na natin ulitin yung mga model. So, ang tip ko lang, kung baguhan ka, keep the wheel simple. Pero kung may extra time, try to experiment with different tire sizes at makikita mo agad ng effect ng proportion sa kotse. Next, punta naman tayo sa bumpy road design. So, gagawin natin yung bumpy road na gagamitin para sa animation. So, start with a rectangular sketch. Ito yung base ng road. Extrude natin siya para maging flat surface. Next, mag-draw tayo ng spline or arc sa taas. Tapos, i-extrude cut natin para magkaroon ng uneven surface. Pwede rin maglagay ng boss extrudes na parang maliliit na bumps for additional detail. So, ang tip ko dito, wag masyadong exaggerated yung bumps para hindi tumalo ng sobra yung kotse sa animation. Ang goal lang is makita yung interaction ng wheels sa road. So, that's all for today. Natapos na natin ang part 1. Nakagawa na tayo ng basic car body and wheel na simple lang pero ready for assembly. At syempre, natapos na din natin yung bumpy road na gagamitin natin sa animation test. Sa part 2, i-assemble natin lahat ng parts at gagawa tayo ng motion study animation para makita kung paano gumagalaw yung car sa bumpy road. Okay? So, if you enjoyed this video, please don't forget to follow, like, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na upload. Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my part 2. Bye-bye!